Pag nakita nyo siya sa personal, may dating na rin yung lapag niya. Ang tanong, magkano nga ba ang full tank nito? So yun na nga, Nedizes, tayo uwi na nga natin yung ating Tamaraw FX. Kaparesyo ng makina ng Hilux. At tayo papangala ko sa kanya ay Apa. Alaga ni Ang doon sa Last Airbender. Ang mukha kasi niya, pag tinignan mo sa mukha, iba yung dating niya, no? Parang nasa middle siya nung forma, nung pogi, tapos panghanap buhay din. Ayun, no? Ayun siya katabi ng Hilux. Ganyan ang itsura niya. Malaki siya tignan sa personal, lalo na itong front na mukha niya. The reason why, binili ko nga pala to, panayang arkil ako ng utility van na ibang brand. So, usually sa atin sa Pilipinas, diba, kapag nakita ng utility van, talagang pangkarga, yung mga nag-comment mga sabi, parang may-ari ng hardware, parang pahinante. May mga ganong stereotype dito sa Pilipinas eh. Well, na-enjoy ko siyang gamitin kasi una sa lahat, malaki yung pamilya namin. Meron akong team sa Nedi Shop. At the same time, palagi may staycation si Lourdes kasi yun yung vlog niya, mga travel vlogs. So marami kaming dala-dala palagi. And kailangan namin ng malaking storage. So kapag nag-SUV kami, pag tinupi mo yung likod, edi 5-seater na lang din. Kapag nag-pick up kami, mauulan na naman yung mga gamit sa likod. So, utility van lang talaga yung natatanging gamit na gamit at talagang desidido na ako na i-goal siya ngayong 2025. Until early 2025 ay nakita ko na nga itong Tamaraw FX diesel. So, tingnan natin yung loob. Mapapansin niyo, Hilux Tamaraw. Yun na yung tawag sa kanya. New generation ng Tamaraw. Eh, kilala naman natin ang Tamaraw, di ba, na subok na dito sa Pilipinas eh. Dalawang susi niya, by the way. So, ito siya sa loob. Unfortunately, unlike dun sa ibang utility van, ay 2-seater lang yung front seat niya. Mamaya papakita ko sa inyo yung likod. Pero by the way, ang tanong, magkano nga ba ang full tank nito? Okay guys, first full tank ng ating Tamaraw FX. Dude, 51.73. Inasagad pa. Alis 55 liters din kasi ano eh. May gastong 500 nung nirelease namin sa kase. 3,286. So yun pala ang full tank ng ating Tamaraw FX. So dito sa front, 2-seaters lang siya. Leather yung seats natin. Tapos yung nagustuhan ko dito is rugged yung loob niya. Ayan, oh. Para siyang nagbibigay ng vibes na parang FJ Cruiser. Pero syempre, medyo bare lang kasi nga, pang working horse to eh. Yung talagang gamit niya eh. And then yung windows natin, roll up, roll down. Tapos may mga side pockets din naman. May mga pockets din dito. Wala siyang mga charging port pero may abang. Siguro sa ibang bansa meron charging ports dito. Tapos dito naman ay meron lang parang cigarette lighter. So lalagyan ko na lang yan ng adapter. Tapos sa infotainment naman, radyo lang siya pero may Bluetooth naman. So real time naman yung Bluetooth niya kaya may enjoy mo na rin. Yun nga lang, syempre ang music nito dito lang sa unahan. Hindi makakapag sound trip yung likod. Kaya magdadala talaga kayo ng speaker. So yan, manual transmission, very bare lang naman. Isa lang sa medyo points for improvement ko, medyo tinipid kasi wala tayong hawakan. Mataas to eh. Walang handlebar para sa passenger at saka wala ring visor para kapag ka mainit. So medyo pinamedium tint ko na lang siya at dito siya kinabitan ng RFID kagabi. Nare-read naman kahit na naka-medium tint. No problem. So ito yung sinasabi ko na ikakabit natin na voltmeter na fast charging. Malupit to eh. So ito yung nabili ko lang. Di ba? Ganyan siya oh. So suksok mo lang na ganyan. Okay na yan. So, yan. Nayuko-yuko. Tapos, ano na to? Built-in na. Retractable na yung ano niya. Pag ginanya mo, pwede ka na mag-charge. Pag babalik mo, hilain mo lang ulit. Yan, retractable siya. Tapos dito, may lumalabas yan na voltage. So, ayan yung voltage niya. Tapos mayroon pa rin siyang dalawang input, no? At saka may confidence ako dito kasi mala Hilux nga siya. Yung taas, yung makina. Eh, nakapag North Loop na kami dati ng Hilux yung gamit. Kaya confident ako na kahit saan ko ito dalhin ay kayang-kaya nito. Tamaraw FX natin na si Apa. Meron pa isa dito, ilaw lang. Configuration niya ng aircon, very basic lang naman. Tapos isang seatbelt lang. Kaya isa lang advisable talaga dito. Kahit ito bata, bawal. So, syempre, alam naman natin mangyayari dyan kapag praktikalan na. So, pakita na lang natin dun sa may bandang likod. Yun lang. Tara. Tutuwa talaga ako. Kinikilig ako nung makita ko ito nung umaga. Kasi ginabi na kami. Ayan, para sa likod nga to. So, ito yung pinaka ano niya para sa likod. Tsaka sa gas tank. So, medyo ginabi na kami kagabi ng pag-uwi. Kaya hindi ko siya masyado natitigan. Hindi ko siya masyado na lasap-lasap ba. Pero ngayon, umaga, talagang pagpasok ko pala nung umaga na pugian na talaga ako sa kanya. Tsaka yun din ang first impression ng lahat ng tao dito. Yung kapitbahay namin na si Bigas, yung mga staff ko, lahat sila talaga. Sa pugi pala niyan. Lalo kapag nakita nyo sa picture, parang iniisip nyo talaga yung mga nakasanayan na natin na utility van. Pero dahil may likod buo yung likod niya So ganun yung impression talaga ng mga Pinoy dyan. Which is understandable. Ako naman,
kinikilig ako kapag nakikita ko yung likod niya. Kasi alam ko na functional talaga siya, magagamit at magagamit. Mama-maximize namin. Lalong-lalo na kaninang umaga, umulan. Alam na alam ko talaga kung para saan ko to gagamitin. Hindi na kami takot sa ulan kasi nakasidan ako eh. Yun ang pinaka kinakatakot ko kapag lumakas na yung ulan, kapag natatakot ako na baka bumaha. And then pagka may mga invitations kami na travel na let's say malalayong lugar at hindi namin alam yung lugar na yon, may mga napuntahan kami na talagang grabe ka off-road. At nalaglagan na ako ng ilalim. Lalo na kapag puno yung sedan mo, puno yung sakay, puno pa yung likod, yung trunk. Ay nako, nakakapangamba talaga. So ang deciding factor ko lang naman dito Netizens is ito eh, naka-dual AC na siya. Tapos mayroon din tayo configuration ng AC dito. Ayan oh, pwede mo siyang i-off, i-on, lakasan. So napakalamig ng aircon niya. Ngayon, ayon sa manual nito, ang kasya dito ay total of 12. 6 lang dito at 6 lang doon. Yun yung ayon sa kanila. Pero yung size ko, tingnan niyo sa size ko my height is 5'4". Medyo malapad ako ng 70 kilograms kasi nag-workout tayo, nag-gym. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and a half dito, and a half. Kung mas manipis pa sa akin yung sasakay, let's say bata, kasya pa nga 8 eh. Pero ang pinaka-realistic talaga, 7 kasya dito. Siyempre, magkakaiba na lang yan kung mas malapad pa sa akin yung uupo. So, kayo nang bahala, magsiksik kung sakaling man na marami kayong sasakay dito. So, pwede kang kumuha ng mga 7-seaters, kaya nga lang, pagka tinupi mo yung likod, kailangan walang dala. So, kung outing yan, malamang sa malamang, icebox pa lang, ang laki na. So, yun yung personal experience ko, sinishare ko sa inyo na sana makatulong. Kung sakaling nag-iisip kayo kung anong kukunin ninyo. Nung una kong kuha dun sa Civic ko, parang nagsisisi ako na bakit ako nagsedan, ganyan, kasi ang advice sa akin nila, pick up, van. Nung nakakuha ko na to, lalong naging tama yung decision ko dun sa Civic ko. Alam nyo kung bakit? Kasi meron akong pang bardagulan, meron akong working horse, tapos meron pa akong pang diinan. So kapag ka mga invitation sa akin, mga events sa Shangri-La, mga kung ano-ano pa, kumbaga iba yung lapag mo. Tapos, lagi ako umaarkila ng utility van. Napapagkamalan siya lagi na pang-deliver. Unlike itong Tamaraw FX Netizens, pag nakita nyo siya sa personal, may dating na rin yung lapag niya. May dating talaga yung lapag niya. Kailangan nyo siya makita sa personal para malaman nyo yung sinasabi ko. Yung pag tinignan mo siya, pogi na rin eh. Pogi na rin. Iba na rin talaga yung lapag niya eh. Pansinin na rin sa kalsada eh. Kaya for sure, sigurado makikilala to dito. Kasi isa tayo sa mga una nakabili. Marami na nakabili. Pero isa tayo sa mga, alam mo yun, early pa lang ng taon, nakabili na. Thankful ako kay God kasi pinagkaloob niya sa akin to. Ngayon, bakit naman ako hindi nag-van? Yung van mismo. So, mas artistahin na dating nun, di ba? Yung van. Ang problema ko naman doon, kapag nanghiram ako ng motorsiklo, let's say, halimbawa, sa Bristol motorcycle, nanghiram ako ng motor. Paano ko naman ikakarga ngayon yun sa van? Medyo hassle kasi babaklasin mo pa yung mga upuan nun, di ba? So, itong isang to, ang gagawin mo lang dyan kapag umarkila ka ng motor, itong isang to, ayan o, naiaangat yan na ganyan eh. Oh. So, angat mo lang na ganyan, nag-i-stay na yan into place, pwede ka na magkarga, mas luluwag na siya. At saka napansin ko dito, compared sa mga ibang utility van, mas malapad siya, pero mas mababa. So, I think, ang may kakarga ko lang dito, which is yun naman yung market natin, is yung mga small displacement na motor. Pag big bike na, ibang usapan na, kahit yung Maxi 400 ko, medyo alangan na ako dito. Pero kapag ka mga small displacement, palagay ko kakasya pa dito. 100% sure ako kung ba't ko to binili. Nagkataon na lang din talaga na may lumabas sa Tamaraw eh, kaya nung pumogi, doon na tayo medyo ini-level up na natin yung bar ng konti na bukod sa pogi na, talagang praktikalan pa, di ba? So, yun lang yung medyo luho doon ng kapiraso. Pero kung tutusin ninyo kung i-compare ninyo yung prices, hindi naman nalalayo eh. So, good decision talaga. So, ito isa na sa mga napansin ko, kung wala kayong point of comparison, akala ninyo parang may nagbabash sa sound nito kapag sinasara. Parang may sinasabi silang bash eh. Pero okay lang kasi ako may point of comparison ako dahil nga nakailang gamit ako ng ibang utility van at mas balagbag yun. Pag sinara mo, alam mong hindi siya compact, hindi siya sturdy, parang gano'n. Parang balagbag talaga. Yun talagang balagbag. Pero itong isang to, kapag may point of comparison kayo, sigurado makakaalam niyan yung may iba pang owner ng utility van. So, pakinggan natin. Oh, smooth. Iba, sabi nila, ay, tunog lataw, tunog ano, may sinasabi sila na bash eh. Pero, I understand kasi you can only comment kung ano yung nalalaman mo eh. So, ayan siya. Malapad siya. Pag tinignan nyo, ang laki talaga niya, Netizens. Hindi naman dahil sa maliit lang ako. May point of comparison naman ako ng mga iba pang truck. Pick up. Siguro papalitan ko dito headlight. Papa-white natin yung Tamaraw sa unahan. Tapos kung magkaroon tayo ng iba pang pagkakataon, gulong or mags, pwede din. Tapos yung iba pinapalift. Ewan ko kung pwede ipalift to kasi utility van to. 5 holes nga pala yung kanyang mag. Kasya dito yung sa mga Innova. Ito nasa screen. Ayan, 1 million something yung bili ko sa kanya. Tsaka ito yung tipo na pag bumili ka, hindi mo naman to i-dispose kapag may bagong dumating eh. Ang
hanggat buo to, gagamitin mo, di ba? Maliban na lang kung kailangan mo ng cash. Toyota, kilala naman natin to, matibay. Meron pa nga tong parang commercial eh. ¿Qué pasa? ¿Te volviste loco? Una trampa. Una trampa. Cuando ha visto un Toyota que se queda en la carretera. Palagay nyo na kung decision ba ako dito? Meron ba siyang competitors na dapat kinonsider ko? Comment nyo naman dyan sa baba. Kung pasok sa criteria ninyo, yung ilan sa mga nabanggit kong praktikalan, rason, kayo nang bahala mag-decide kung kukuha kayo. Pag nakita nyo si Apa sa daan, businaan nyo lang ako ng dalawa. Alam ko na na-netizens kayo. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.